Biking in paradise. Imagine this. Chill ride sa gilid ng beach while hearing the sound of the waves. Presko. Walang usok. You are one with nature. Parang feeling mo, nasa music video ka ng kanta ni Jack Johnson. Recently, I have tried biking in the beautiful island of Boracay. Pag-usapan natin yan. This is Buji Babiera and you are listening to Tambike Session, an anima podcast. Nagbike ako sa Boracay and it was just a short ride. Pero sobrang saya ko. Sunset ride yung ginawa ko. It's just less than 10 kilometers. Pero it was incredibly good. Kasama ko sa episode na to, yung kasama ko rin na magbike during that ride. Hello, Chel Partisala. Welcome to Tambike Session. Hello, good evening. Hello, Chel. Kamusta? Si Chel ay ang owner ng Isla Ciclista Bike Rentals dyan sa Boracay. Yes. Yeah, so siya ang nag-guide sa akin, ang nag-tour sa akin during that sunset ride nung namisikleta kami. So, Kel, kwento mo naman. Kamusta ba mag-bike sa Boracay? What are the good things to explore in the island? Kamusta mag-bike sa Boracay? Siyempre, from the name of the island itself, Boracay. So, siyempre napakasaya. Yung pagbabike dito is mostly hinahangad ng halos lahat ng cyclist Naku, na oo nga eh. For the longest time, gusto ko talaga mag-bike. oo, na mag-ride talaga sa isla. Lalo na, just like what you said sa intro mo, napaka-relaxing, yung breeze na sea breeze ng dagat, yung air, hindi siya polluted. Lalo na pag nag-bike ka sa morning, napakasarap sa feeling. Kasi ang simoy ng hangin, tapos relaxing na dumadampi sa'yo. Yung scenery, yan. So, napakaganda, syempre. Sulit na sulit kahit araw-araw kung nagbabike dito, hindi pa rin nakakasawa. Ah, talaga, So, talaga. yun Yung naman. ano, Kasi, yung morning bike ride ba? Pag kasi malapit sa dagat, 'di ba? Wala naman siyang smell or mas maganda naman yung amoy niya. wala naman. Kasi pag nagbike sa umaga, mas maganda. Mas hindi siya ganun kainit, hindi siya ganun kalamig. Relaxing lang talaga siya. Kasi, syempre, yung dampi ng hangin nasa sayo. Tapos yung pag nag-sunrise pa, ang ganda tingnan. Mm. Okay, that's So, nice. That's nice to wala hear. namang Kasi na amoy na something na ano, na sabing bad smell or something. Wala naman. wala Depende naman. na lang pag Okay. dumaan yung basura, di ba? Ako syempre, oo naman, tama Oo. 'yan. So, ano yung mga good things to explore in the island? Sa isla kasi, if you're using bike, you can explore everything. Lalo na yung hindi mga napapasok ng e-trikes. So, example dyan, yung Sinagpa. Normally kasi before na ano yan, napapasok yan. And then yung mga areas na medyo isolated siya sa main road. Yan, so Mhm, pwede siyang mhm. pasukin ng bike. And then yung makakadaan ka dun sa medyo malapit sa leeway ng beach area. Tama, Yun, tama. mapapasok mo talaga siya. And yan, yung mga spots na normally tago. So mas convenient kasi yung bike. Although yun nga nakaka-exercise ka na-explore mo pa yung mga spots and mga sceneries. And you have your own time para ma-explore yung lugar na yon kasi hindi ka pressure sa oras na Mm. ay mamahal ng ano yung e-trike ko. Parang you have your own service, explore everything sa isla, mga restaurant, makapagpahinga ka. Yun, Yun yung nga. tatambay ka sa beach area kasi knowing na you have your own bicycle na service mo during that stay mo sa Boracay. So, yun, napakaganda kasi explore mo talaga. Even makakahalubilo mo pa yung locals, lalo na pag may nakasabayan ka ng mga cyclist or may nakakasalubong ka. Siyempre, kaway-kaway. Uy, sabay ka Mm. sa akin, mga ganun. You can explore everything. Place, lugar, people, yan. Most especially locals. Yeah, at tama ka diyan about pagtitipid kasi it can be expensive kapag pumunta ka na sa mga medyo malalayong places na
hindi naaabot nung normal routes ng mga e-trikes. Kasi naalala ko, grabe, from the port area papunta sa Station X, it's around 400 pesos. Grabe, parang naisip ko, kung nag-bike lang ako nito, wala akong, ano mo yun, padjak lang yung puhunan ko. Yung ano, yung Mm. gastos ko, di ba? Energy lang. So, it's really nice. And I heard and saw so many posts na umaabot sila sa likod pa talaga ng ano, likod pa talaga ng isla ng Boracay. Kaya mo pang mag-island loop, 'di ba? Tama ba? Yes, yes, you can. You can do the island loop. So, yung pag nag-ano kayo sa akin, meron ako niyan, yung sa Strava ko. Normally, if papasukin mo lahat, it will take you medyo more than 34 kms. If yung unang Strava na ginamit ko way back nung nagsisimula pala yung Isla Ciclista. So right now kasi may mga routes na sarado na kasi nabili ng private company or I uh, see. pero you can do it pa rin naman kasi may mga options pa rin na pwedeng pasukin. Mm. Mga ganyan. And correct ko lang pala doon sa nabanggit mo regarding sa ride ng e-trike. Advice ko lang pag mga new kayo dito or namamahala kayo sa e-trike, better always search online kung ano yung flat rate ng e-trike sa Talaga? isla ng Boracay. Yes, kasi mahal yun. Normally 120 to 150 lang yan. Pag port going to Station 2 proper or yan sa Station X. Oh, I see. Wow, may Oo. insider tip. Yes, yes. So ganyan, Okay. pag ako may bisita, sinesendan ko yung minsan ng rates, ng tariff rate ng e-trike sa isla. Para alam. Yes. Okay, isa sa mga tanong, kasi siyempre madaming gusto mamisikleta, pero yung iba hindi naman expert, hindi naman pangmalakasan. Madami bang ahon sa Boracay? Madaming Ah, alon for sure, pero madami bang maraming ahon? alon. Yes, indeed. Madami. Maraming ahon sa Boracay. Pero don't worry. Kasi manageable naman. Ang always na tip ko dyan sa mga beginner, if they're doing DIY, better get the 6-hour bike rental or have it your own pace or kung ayaw nyo ng guide, I can send you a map. Kasi hindi kayo mape-pressure sa pagpadyak. You can have your own pacing. Kung gusto niyo talagang i-explore yung Boracay kahit maahon siya. Kasi advice ko lagi dyan, minsan ka lang makapag-ride sa Boracay, make the most out of it. Tama. Tsaka pwede naman magtulak. Yes, hindi siya nakakahiyang magtulak. Kasi wala namang tatawa sa dito eh. So lahat Tama, naman halos tama. ng cyclist dito friendly naman. Tsaka yung mga aklaron, friendly talaga. Oo, sabi ko nga lagi, explore nyo na, ano nyo na, kumbaga, yung term na ginagamit ko dyan is, sulitin nyo na yung bakasyon nyo sa Boracay. And if you love biking, sulitin nyo na kasi bihira lang yan, yung iba hindi nakaka-bike sa Boracay. Pero kayo, nandito na yung opportunity. Why not take it? Oo nga eh. Tsaka especially yung mga gustong mag-repeat ng Boracay, it's a great experience na, oh, Yes. pwede pala Mhm. mag-bike sa Boracay. It's a good thing na pwede nating gawin. Yes, parang kung sawa ka na sa water sports, why not try Mm. something new naman na ikaw naman or even with a group? Tama, tama. May bagong gagawin sa Boracay. Kasi before, I don't know if matagal nang may bike rental sa Boracay, pero I've been in the island for many times. Ang alam ko lang na rental diyan ATV. Yung motorcycle nga parang a few years ago lang parang ko nalaman na meron palang gano'n eh. Pero yung bicycle, nitong pandemic ko lang narinig. Speaking of renting bicycle, si Kel kasi siya eh, siya yung may-ari nga nung Isla Ciclista Bike Rentals. And I really Yes. like the concept of bringing in or encouraging people to bike sa island. Kasi it's a good way talaga to explore places. Ito yung tinatawag na bike tourism. Pwede ko bang malaman, why did you start Isla Ciclista Bike Rentals? Actually, yung Isla Ciclista Bike Rentals, medyo malawak siyang usapin para sa amin kasi nagsimula ito pandemic time. Actually, I have a partner, business partner during this, nung na-put up namin to. Kwento ko na lang siguro. So, I have a partner which is yung name niya is si Bon.
It's a family friend din namin. Nung pandemic kasi syempre, although nagbabike na tayo before, pero wala tayong alam sa bike. Mhm. Marunong lang tayo pumadyak, marunong tayo sumakay sa bike, pero wala tayong idea paano components ng bike, bike parts. So during pandemic, syempre, nauso yung bike. Si Bon and I, nagkasama kami, nag-bike-bike kami. And then, nagsabi na ako before kay misis ko na parang gusto ko magkaroon ng bike rental. Pero hindi ko sinasabi sa iba. Hindi ko sinasabi sa kanila. And then, nung time na nagkakasama kami na nagbabike kami lagi, ganun yun din pala yung gusto niya. So siya Mhm. yung unang nag-come up sa akin. Although nandun na sa akin, pero siya yung nagsabi na mag-put up kami ng business na bike rental. And from that time, nag-agree kami pareho, lumabas kami ng, siyempre, capital. And yun, bumili kami ng 4 units. And siyempre, bago sa bisikleta, wala kaming idea. So bumili kami ng stock bike. And yung unang rental namin, ito nakakatawa. Yung unang rental namin, siyempre may nag-book sa amin, taga Pasig. Pagdating pa lang dun sa may Hagdan area papuntang Yapak, Oh. nagsitanggalan yung mga pedal. Oh no, hindi siya ano, hindi maayos ang ano. Oo. Oo. So ngayon, from that, nag-decide kami na we have to upgrade. We have to put extra capital pa para ma-upgrade yung bike. So, yun yung nangyari. And then, until the time na dumating yung time na nabuntis yung misis niya, umuwi galing sa abroad, since maselan kasi yung pagbubuntis ng misis niya and kailangan talaga na nandun siya sa side ng misis niya. So, nag-decide siya na mag-focus sa asawa niya. And we're in a good terms. Hindi siya yung nagkaaway yung partner, business partner, kaya nagkaroon ng split. Hindi. Yeah. In a good way siya kasi we're in good terms, we're kaibigan kami, nandiyan yung support pa rin sa isa't isa. Mm. Yun, kailangan niya lang talaga fokusan kasi sobrang maselan yung pagbubuntis ng misis niya. Nagbuntis. And which Yung is yun na nagbunga. Kel, yung ano, yung pag-open nyo nito, anong year during the pandemic? 2020 or 2021? 2021 kasi 2020 nag-start kami ng bike and then 2021 ng June, Mm. yeah, June 21 ata. Oo. June 21 yun nag-start kami. And Yeah. then yan, tapos ako pinagpatuloy ko na lang yan Until now. until now, yun. So, So, June 2021, it's the time na kaka-open lang, tama ba, ng Boracay sa mga turista? Kasi for the longest time, parang yes, walang turista dyan, right? yes, and grabe yun. Grabe yung bulusok ng bike rental sa Boracay nun. Dumami. Dumami. Within 3 months, bawi na namin yung kapital eh. Kasi madami nagre-rent. Oo, tapos na ano pa nun, although may bad effect yun sa akin kasi nawala ako sa focus sa trabaho, lagi ako naka-leave kasi Kasi nag-guide nag-focus ako. ka, Oo, nag-focus ka focus sa ako sa bike. business. Medyo na-overwhelmed kami until such time na yun nga, upgrade ng bike, dagdag kami ng unit until na umabot ng 14 units. Yan. Wow, wild. So you started small lang. Oo naman. Ilang bikes lang yan nung This is my nagsimula first kayo? business kasi. First business Mm. ko to. Pero siya kasi, ano na talaga siya, in the side of business na talaga siya. Nagsimula kayo ilang bikes lang muna? 4. And then, nung in-upgrade namin, naging 3. Ah, Nung in-upgrade namin, naging 3. Baliktad, no? And then, yan, paunti-unti. Rolling lang. nagbenta kayo ng bike. O parang ganun. Parang in-upgrade namin siya. Kasi that time kasi sobrang mahal ng pyesa. Grabe. Oo naman, during the Yung double yung pandemic, presyo, grabe. triple yung presyo. Kahit sabihin natin yung mga budget bike, umaabot ng 20,000. Mga ganun. So, Tama, rolling lang tama. talaga. Kung ano yung kita ng that day or that month, uy, dagdag tayo. Bili tayo second hand, upgrade natin. Parang ganun. So, naging 14. Oo, umabot doon sa ganun. And then, yun, yung time na ano kami, syempre, as part ng partnership, although wala naman kami agreement kasi, syempre, both or naghati kami ng bike doon. I see, Hati I kami. see. And then, bumili ako ng additional unit ko. And then, yun, nag-upgrade. Although tumulong yung family ko, Mm. yun, yung mama ko, nag-contribute doon, yung mga kapatid ko. Yan. Kasi, they want us na ma-continue ko yung business. Kasi ito yung first business na put up talaga. Okay. Oh, That's nice. Kel, yung tourism ba sa Boracay ngayon, is it doing better? How was it? Kasi, ayun nga, di ba? Parang
nanggaling kayo sa rehabilitation and then pandemic. Pero it's good to know na sabi mo nga during your first few months parang wow, panalo. Pero ngayon, kamusta ang tourism diyan sa Boracay? Ang tourism sa Boracay is, now we found the word is sa Boracay na ano. So, alam na talaga natin lahat yan na tourist spots. And hindi siya basta-basta na tourist spots. Ah, laging naglaylo yung ano naglaylo yung tourism last year. If I'm not mistaken, September ata nag-start or yeah, papasok ang Mm. bear months, parang hindi namin ramdam na bear months Talaga. siya or magpipik season na. Kasi sobrang hina, walang mostly kasi dominant na ano dito na tourist is Chinese and Koreans. Mhm. So during ano naman bear months, yan diyan pumapasok yung mga westerners, mga other countries na Kasi hindi from winter sa Asia. kanila. Oo, hindi from Asia, mostly Russians pag December yan. So as in ano, nagtaka kami kasi even yung mga hotels nagkakaroon na ng double off, forced leave, mga ganyan. So bihira lang yon na tumatagal ng months na may ganun. Mm. So hindi ko sure kung yung mga factors kasi ito yung mga nabi-base ko lang sa nababasa ko sa local news or sa mga local comments or posts ng groups. Pero hindi ko sure kung yun talaga yung akma na dahilan. Pero yun nga, tuloy-tuloy yun until December, hindi siya ganun ka-boom eh. Pero yun nga, ginagawa naman ng paraan ng local government. Mhm. And ngayon, medyo unti-unting may nakikita ko pa yung progress, hopefully. Kasi may monitoring yung tourism yan eh. Yeah. Nagpo-post sila ng arrival ng domestic, ano, ng international tourist. Yan, nagpo-post sila every 15:30 yan, monthly kung ilan yung arrivals na dumadating sa isla. So, maganda yung numbers ng December 16 to 30 and hopefully magtuloy-tuloy siya. And right now, yung mga nakikita natin, medyo marami tayong tourists, hindi tayo nakafocus. Hindi Asians eh, Mm. other countries talaga siya eh. So, hindi ko sure bakit nag-stop yung Chinese and Koreans ng Yeah. bultuhan na arrivals. So, napansin ko din, Kel, nung nagba-bike tayo, sobrang dami rin na namimisikleta sa Boracay at hindi nila nilalock ang kanilang mga bisikleta. Safe na safe bang Yes. biking sa Boracay? Siyempre yun yung concern lagi Ah, ng mga tao. Safe ba siya in terms of ako as a biker and safe ba yung bisikleta ko pag nagba-bike ako? yes for us kasi eto nagkaroon lang siguro ng incident dito during pandemic time na may nawala na bike gabi, madaling araw lang siguro. That time yung Ah, dominant pa talaga yung bike. Pero kung i-rate ko siya, 1 out of 10, 0.5 yung nangyari, kumbaga dalawang bike. Tapos, na-return din. wow, galing. Kasi ang late lang ng isla eh. And then after that, parang wala naman na ako nabalitaan na may nagnanakaw ng bike, ganito. Kaya ganun yung dito company. Kahit yung mga bisita ko nga nagsasabi, di ba ito mawawala? Sabi ko yan pag tumatawag sila sa akin, hayaan nyo lang po dyan, ang liit lang po ng isla. Oo nga, tsaka siyempre mahaharang sa jetty port, 'di ba, pagka Oo, kinuha ang yung cycling bike. community naman sa isla, connected lang din lahat. So pag sinend mo yan sa isang GC, sa isang group, alam mo na yan, wala kang Tama. mapupuntahan dito kasi ikaw bisita. Pagtsatsagaan mo pa bang nakawin yung bike na yun Mm. para lang magbayad ka sa port and then bayad ka sa aeroplano. Yan, pero wala, hindi naman ganun eh. Mostly, nangyari yung locals yung kumanano eh. Ay, hindi locals. Parang, di ko sure kung mga kabataan or Oo, yan, mga ganyan. Pero, walang concrete kasi din namin. people. Okey, ito naman eto pa, isa pang question. May mga nakita akong bike lanes diyan, mga painted bike lanes. Pero is it safe to bike in Boracay? Ako relatively pero short ride lang kasi yung ginawa, natin, 'di ba? Mm. Less than 10 kilometers lang yun. Pero relatively safe ba mag-bike sa Boracay? Kasi siyempre iba napapraning. Yung iba ayaw mag-bike sa Metro Manila kasi daming kotse, ang bibilis ng sasakyan. Sa Boracay, safe ba mag-bike? What can you say? Definitely, yes, safe as long as you follow traffic rules, all yung rules natin sa daan. Always single lane, wag liliko ng basta-basta, tingin pa rin. When it comes to safety, yung bike lane kasi na-create na nakikita mong green, di ko sure kung project yan, kasi walang balita yan eh. Binagulat na lang kami, nag-create sila dyan. Pero, tingin mo putol lang.
dito lang sa may Station X, and then after niyan, wala nang sumunod doon. And then doon na Oo sa nga may Bulabog na eh, dinaanan natin kanina, di ba? unfortunately. Yeah, yun So, lang, hindi konti lang namin talaga. sure kung kaninong project yon or totoo bang magkakaroon ng gano'n, knowing na sobrang liit lang ng daan sa Boracay, which is hindi siya feasible. Pero wala rin naman nag-overspeed sa Boracay, 'di ba? Parang yun yung concern Wala din ng naman. mga tao eh. Yeah. Tsaka napansin ko ang daming e-trikes diyan, no? Yun lang, ingat lang tayo kasi minsan may mga biglang preno na e-trikes, mga sasakyan. Ride at your own ano pa rin. Yung lagi yung sinasabi dyan, enjoy nyo lang yung ride, huwag ma-pressure, huwag makipagkarerahan Oo, kasi yeah. you have all the time and don't compromise your safety over Mm. biking na minamadali nyo siya. Yeah, tama. Chill lang. Uh, Ay, nasa isla naman tayo dito. Oo. Chill lang Huwag niyo tayo. i-compromise yung vacation niyo, yun, parang Mm. gano'n. And So, kung to sum it up, safe, super safe naman, syempre. tama. Eto, Kel, meron ako isa pang tanong. Kasi, well, na-mention mo na kanina kung bakit mo naisipang magtayo ng bike rental business sa isla. Pero very curious talaga ako eh. Madami ba na interested na mag-rent ng bike sa Boracay? Oo naman. Sa akin kasi, right now, kasi marami na kasing bike rental ngayon eh, nag-usbungan. So, Mm, even before pandemic pa, meron na talaga. Pero hindi siya ganun kasikat. mm, Motorcycle talaga yun, yung medyo nakikitang nagre-rent, magpaparent dati. May nakita ko mm. before sa D-Mall, before pandemic, meron yan eh. Dito sa may Lake Town, meron yan Oo. dyan na pwesto. Pero hindi siya ganun, parang siya lang yung nakikita ko nagpababike rental or even one or two lang. And then after nung nag-pandemic, dumami kami. Mm. Yun. So ako kasi wala kaming pwesto, bahay lang, so mahirap i-locate. Kaya binuboost ko siya sa online. Pero parang paano mo nakitaan na, may market pala ang bike rental? Kasi, 'di ba, hindi naman sa pag-aano, pero yun nga, usually sa mga isla, motor talaga yung pinaparenta ng mga tao. Paano mo naisip na parang, Mm. ano 'to, kikita tayo dito, meron tayong market. Paano mo naisip yun? Ano kasi, yun nga, di ba nauso yung bike? And then at the same time, ang concept kasi dyan is, healthy ka na, nasa bakasyon ka, healthy ka na, nakaka-relax ka pa, napagpawisan ka pa. Instead na puro lang jamming, Kain, inom, kain. correct, tama. Pero yung may iba talaga na mga healthy tourist na naghahanap talaga, nagja-jogging sila, di ba? Ng And then, physical activity. fitness nila, nami-maintain pa rin nila kahit nasa bakasyon sila. At the same time, na-explore nila yung island. Actually, na ano yan eh, na nakita din yan ni DOT, local DOT na maganda yung potential ng bike. Pero hindi ko sure kung nag-push through siya before kasi may mga Oo. nag-organize kami dito ng association, yung ni Sikad, yan, Wow. yung mga group of cyclists sa isla. Pero yun nga, nung pandemic, napupukusan yun. And then, after pandemic kasi, back to normal businesses yung mga board of Tao. directors na nandun sa paligid. So, medyo nawala siya, pero andun pa rin naman yung mga kanya-kanyang bike groups dito sa isla na nagmi-maintain nun. Yeah, okay. That's interesting to know. Kel, ano ang mga recommended places mo na puntahan on a bike? Kanina pinuntahan natin yung Mangrove, pinuntahan natin yung Bulabog Beach, pinuntahan natin yung Station 1. Ano pa yung mga Mm. places na parang, kasi yung mga listeners natin dito, I'm pretty sure magte-take down notes yan kung ano yung Mm. mga pwede nilang puntahan. Ano bang magandang puntahan? Para sa akin, if you're new to the island, puntahan lahat. Okay. Meron tayo diyang may beginner route, advanced, and island loop. Yung island loop, you can explore everything. Maganda dyan may guide ka sa island loop. Pero if you want to do it DIY, may sinesend naman tayong mapa. Yun nga lang, hindi mo alam kung saan ka papasok ng mga iskinita para ma-island loop mo siya. So advice ko Mhm. dyan, puntahan lahat. Pero kung nandun ka na sa port, no need to go back naman dun sa port. Excuse me. Ah, okay lang naman. Pero if ang habol mo is yung makita mo yung pinaka-loop ng isla and kung gaano talaga siya kaliit na isla, kalawak lang yung isla, iikutin mo talaga. Kahit Mm. beginner ka, if porsigido ka talaga, explore everything. Kasi makikita mo lahat ng spots eh. From Cagban, Pambisaan,
mga ports yan, and then yung Mm. cargo port. Kahit hindi siya ganun ka presentable sa picture, pero knowing na na-explore mo yung isang lugar, ay, nandyan yan. Nandyan pala yan. Nandito pala to, dito dumadaan, ganito. Mm. Nagkakaroon ka ng knowledge ng buong isla. Oo, Hindi lang nag-stick ka doon sa kung ano lang yung sikat. correct. Yan. So, naipupuntahan mo talaga lahat. Para magkaroon sila ng idea na, ay, ito yung mga destination. Ano ba yung mga photographic spots na hinihintuan ng, for example, yung tour mo, ano yung Mm. mga hinihintuan? Ano yung ano, meron dyan sikat yung parang cave na naputol Ah, na ano? actually, for us locals, hindi yun keyhole. Correct lang ha, kino-correct ko lang ha, for locals kasi, Oo. lapus-lapus talaga yun. Ano ibig sabihin ng Yung pangalan ng lapus-lapus? place. Lapus-lapus, ibig sabihin, tagusan. Kasi may mga Ah, community yan before doon sa likod. Even now, so lagusan siya, daanan siya doon. Kaya oo. lapus-lapus. I see. Yan. So, si ano lang kasi yung nag-ano eh, si Miss ano, don't want to mention lang. Yun, so na-feature niya na yun nga, Kojo's Keyhole. So that's not the world itself. So parang, yun nga, parang pinapipamous na lang para at least mas mabilis siyang maalala. Matandaan. Pero iko-correct ko lang na yung lugar talaga Lapus-lapus. is Lapus-Lapus. Yan. Yun talaga Okay. yung name ng lugar na yun. Isa yun sa mga ano, no? Parang pwedeng puntahan na nakabike. Pwede mo puntahan Yes, yung nakabike, di ba? before may ano yun, pandemic may ano yun, bike brew, bike tapos coffee. Ah, Doon ka magko-coffee sa spot na yun. meron. May ganong Yes, gimmick. oo, may setup yun na parang kiosk style lang or parang ice cream style na may coffee. And then lahat Oo. ng mga nagbabike doon, we can order donut, cookie, coffee, while enjoying yung morning breeze ng Saya. dagat. Ang saya. Sana Mm. mabalik yun. Meron pa naman pero hindi na doon sa spot kasi ngayon kita mo nire-restrict na nila kasi nga falling rocks. Oo, baka may For madisgrasya. safety na rin. Oo, Hmm. yun. And dagdag ko lang din yung Oo. yung mga tourist spots, no? Meron tayo dito. Depende rin kasi sa hangin or sa status ng panahon, just like Amihan and Habagat. Yan, meron tayo doon sa may Tambisaan Port. Maganda yun doon pag morning talaga. Maganda talaga yung sunrise doon. Lalo na pag hindi siya malakas yung alon, natatanaw mo yung Crystal Cove, Crocodile Island. Meron akong bisita doon na nag-propose doon. Hindi niya Wow. alam, hindi niya alam na magpo-propose yung boyfriend niya. So, although Talaga. yun masama yung panahon talaga na yun, pero naitaguyod namin yun. Yun. Ang saya naman, nagbike sila. Nag-bike kami, guided yun. Kumbaga, dun lang yung kasi pinuntsaba na Gandang kami ng storya naman boyfriend yan. niya. Nakakatuwa Tapos, and naman. then yun, naka-post yun sa, sa FB page ko, tsaka sa IG. Oh. And I think para magkaroon ng best idea talaga yung mga tao kung paano ang biking in Boracay, puntahan na nila yung ano mo, mga online platforms mo at Yes. mag-book na sila. Like you said, Siyempre, wala kayong you accept bookings through online, 'di ba? So kailangan as much as possible, yes. parang parang mas better na mag-message muna than walk in. So, to our listeners here, get ready with your pen and paper at yung cellphone ninyo. So, Kel, saan nila malalaman ang Isla Ciclista? Saan nila makikita? Makikita nila ako through online platforms, just like yung active ako is Facebook, but right now I did ina-explore ko na yung IG at the same time yung TikTok. So Mm. they can contact me at Isla Ciclista Bike Rental. Yung isla ko po kasi hindi kasi pwede yung isla, word na isla sa DTI, kaya meron siyang IS tapos yung sa taas apostrophe and then la. Apostrophe. Yes, Isla Ciclista Bike Rental kasi hindi tinatanggap sa DTI yung word na isla kasi bawal yun eh. Bawal Bawal? yun i-register. Bawal yun, hindi yun pwedeng i-register yung parang may mga broad name na Gets. geographical, bawal yun. So kaya ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng apostrophe, Oo. yun lahat Sa yung gitna. name sa lahat ng
social media accounts ko. Ganun lang lahat, basta si Isla Krista Bike Rentals. Ciclista Bike Rental. Yes, meron tayo sa Facebook. IS''LA Ciclista Yes. Bike Rental. Okay, and then meron tayo sa IG, TikTok. Sa YouTube ako, pero hindi siya active. Okay, pero meron ako doon sa YouTube na video ng lahat ng bike spots na possible nyo mapuntahan. Oh, Nag-loop ako yeah. with the Parang may video. ano. Oo, meron ako, nag-loop ako doon na naka-video siya. Baka i-plug ko na lang din yun sa TikTok ko soon. And Ah, then sa WhatsApp. Yeah, WhatsApp, Viber, and then what you call this, FaceTime, or ano nga yan, yung sa Apple, iMessage. iMessage. Yun, iMessage. Anong Yun. Lahat number? yun, active naman. So you can contact me at +63 977 837 0011. Ulitin ko, it's 0977 837 0011. So ayan, naku, mag-ano na kayo, mag-book na kayo ng inyong bisikleta sa mga pupunta ng Boracay diyan o sa mga nagpaplano pupunta ng Boracay. Yung ano ba, Kel, yung bike rental pwedeng guided, pwedeng hindi guided. Yes, pwede. Meron tayong option na DIY and then guided. Kung guided ka, make sure to advance your booking. Kasi Mm. isa ako sa nag-guide. Dalawa kaming nag-guide dito. Meron akong regular guide na which is tinutulungan ko din yon. Isa din yon sa nakakatulong. And then, kaya make sure na advance yung guided kasi need kong mag-book ng guide and ipe-prepare ko yung bikes and Yeah, yung booking. And yun, kung mag on the spot man po kayo, kung anong available, yun lang yung marerenta nyo sa akin. So, better talaga mag-message muna before kayong mag-rent para at least hindi na maabala yung oras nyo lalo na nasa bakasyon kayo. tama. Yeah, Uh, be prepared. Plan your mm, trip. Book in yes, advance. and hindi ako nag-deliver ng bike kasi you have to do the bike fitting sa shop para at least kung anong gusto nyong size, anong gusto nyong specs ng bike, or mas maganda yung gusto nyong kulay, ganito ganyan, at least Hindi nandun. lang random na binibigay, no? Yes, hindi Galing. lang random na, ay, bigay ko to, pangit to, bigay ko sa kanya, pangit. Oo. Hindi, wala tayong ganun. Oo, yan. So, in short, gusto ko lang din sabihin sa inyo na kung pupunta kayo ng Boracay, go rent a bike. It's really good and really incredible. It's an incredible experience to ride a bicycle in the beautiful island of Boracay. And I have discovered that Boracay is not just white sand and parties. It can also, yung mga inner streets, parang ganda. Yung mga locals, you get to mingle with them in the middle of the ride. You get to see a different kind of Boracay when you are on a bicycle. Kel, maraming salamat for being part of this Tambike Session episode. And maraming salamat for guiding me sa ating bike ride. Kahit super short lang yon, sobrang nag-enjoy talaga ako. It's the sunset ride na hindi ko makakalimutan sa Boracay. Thank you very much. Yes, thank you so much for this opportunity, sir, and nice meeting you and chatting with you. And basta, thank you din sa wife ko na nag-introduce sa inyo. Yan nga, Oo nga gaya nga ng post grabe. niya. Yan, gaya nga ng post nyo na nandun siya nakasupport sa inyo. And I will support you. And yan, sa lahat ng mga naka-like sa akin and follow sa Isla Ciclista, please follow Sir Boji sa lahat ng social media platforms niya. And hindi kayo magsisisi sa lahat ng contents niya. Naks. Ayan. Salamat. Siyempre, thank you. Yun. Thank you very much sa ating mga listeners. Salamat sa pakikinig at sana nabudol namin kayo na magbike sa Boracay. Again, Yes. this is Buji Babiera at sana magkwentuhan ulit tayo sa susunod na episode ng Tambike Session. Picture.